Magandang araw. Hello guys, welcome to my vlog. Ito na pong hinantay ko sa buhay ko. Ng araw na ito ay pinaka-special sa aming dalawa ng asawa ko. Finally, na-bless ang aming relasyon sa 6 na taon na hinihintay ko kahit na malayo kami sa isa't isa. Pinaglapit kami ng Panginoon sa bawat isa sa amin. Ngayon ito na kami, nakaharap na kami sa judge ng araw na ito, ang aming kasal, na kami ay manunumpa sa aming tungkulin bilang isang mag-asawang ganap na. Ngayon, magpapasalamat ako sa mga taong tumulong sa amin at sa mga kaibigan namin naging success sa aming kasal at sa mga taong nasa aming simbahan. Maraming salamat sa inyo na napakabuting tao nila. At ganoon po sa photographer namin, napakabait na gano'n siya, nag-offer siya na magkuha siya ng picture sa amin na free lang. At maraming salamat po sa kanya. At ganoon po sa simbahan na tumulong din po sa amin para kami ay kasal sa grief na dito sa Guernsey. At pagkatapos noon, kami ay i-bless sa simbahan ng aming relationship. Sobrang saya ko na nandyan na kami ngayon, na bilang mag-asawa na kami ngayon, na nandito na ako sa Guernsey, na ako ay makakuha ulit ng visa na makapagtrabaho na dito sa Guernsey. Kaya mga ka-adventure, kapag kayo ay sa mga ganitong sitwasyon na nakapag-asawa kayo ng may edad at maraming komento sa inyong relasyon, huwag nyo silang pansinin at kayo ay mag-focus sa inyong relasyon, sa inyong mga plano, kung ano inyong mga plano sa buhay. Huwag nyo silang pansinin kung anong sasabihin nila dahil hindi naman sila makakatulong sa inyo. Focus kayo sa Panginoon at i-bless kayo ng Panginoon at i-direct kayo sa tamang daan. Huwag nyo pansinin ang mga taong sa paligid kung ano man sasabihin nila. Huwag nyo pansinin sila at ididma nyo sila sa buhay niyo. At sabihin nyo lumayas kayo kasi nga hindi naman kayo nakakatulong. At isipin nyo lagi na lagi kayo masaya at may taong laging tumutulong sa inyo at handa kayo ipagtanggol sa kanino man. Tiwala lagi sa Panginoon sa bawat paghakbang at sa bawat plano nyo, isanggunin nyo sa Panginoon at isurrender nyo lahat ang inyong mga plano para sa Kanya. At siya po ay nakakaalam kung anong para sa atin at ano ikaganda sa atin. Kaya mga ka-adventure, lagi kayo magdasal at hihingi kayo ng mga blessing at guide kayo lagi. Ito ang aking blessings sa simbahan at ito kami ay umuwi na at maraming salamat din po sa ka-church namin dahil naghanda sila ng maraming mga pagkain na pinaghanda sa mga bisita at sa amin na rin. At napakaswerte namin dahil nga sa mga taong mapagmahal at wala kaming bayad sa simbahan. At ito na yun sa bahay namin, may nag-decoration din na mga kapitbahay namin na mga mababait. At ito na nga, pag-uwi namin, nagsayaw-sayaw na kami ng asawa ko. Ito yung kabuungan ng mga pinanghanda nila. Yan, mga balloons, mga pagkain na galing sa galing sa kapitbahay namin, na nag-contribute sila bawat isa sa kanila, nagdala silang pagkain para dyan ilagay sa lamisa para pagsasaluhan namin. Ayan po yung ginawa ng kapitbahay namin, sila po yung nagtulong-tulong para ma-decorate ang mga aming mga buffet. At ito yung mga pictures namin mula nung nagsimula kami ng aming relasyon hanggang sa kami ay nag-meet at hanggang kami ay naging mag-asawa na ngayon. Yan po yung mga memories namin dati. Hindi madali ang long distance relationship dahil nga po sa malayo kayo at hindi siya kumbaga
mahirap magbuo ng isang relasyon kapag malayo kayo sa bawat isa. Pero sa awa ng Panginoon, nagawa namin dahil nga siya po yung pundasyon namin sa aming relationship at siya po ang inuuna namin bago kami. Kaya po binibless kami ng Panginoon sa bawat relasyon namin at sa aming mga plano mula sa simula hanggang sa ngayon na naging mag-asawa na kami ngayon at blessed kami sa simbahan. Itong November 23 na mula sa pag-process ko sa fiancé ko, Taurus pala, mula sa Taurus ko hanggang sa fiancé ko, hindi siya madali, mahirap, pero lahat ay ginabayan ako ng Panginoon at may kaibigan din ako na handa niya ako tulungan. Kaya yun nagawa ko ang pag-process ng maayos at walang bulyaso. Dahil kapag one mistake ka lang sa pag-process mo ng visa, ikaw ay ma-deny. Pero sa awa ng Panginoon, dahil lagi pa akong nananalangin sa Kanya, nagabayan ako at nagawa ko po ng mabuti at wala pa akong mali sa aking visa. Kaya ngayon po, nagpa-process na naman po ako ng panibagong visa as a spouse. Ay dahil nga kailangan ko po ng trabaho. Kaya yun, dinadalangin ko ulit na gabayan ako ng Panginoon sa pag-process ko ng pangalawang visa na nandito na po ako sa Guernsey at magkaroon ako ng trabaho kasi nga po ilang buwan na pong akong tambay at wala pa akong trabaho dahil hindi po nga allowed na magtrabaho ako dito sa Guernsey dahil sa fiancé visa pa lang po ako. Ngayon nagsisimula na po kami mag-process ng aking pangalawang visa as a marriage. So, yeah, dinadalangin natin na sana po mabigyan ako ng madali at ng mapa-process agad ng aking visa na pangalawa na alam nyo na makapagtrabaho tayo dahil may pamilya din po ako na sinusuportahan sa Pilipinas, yung nanay ko at mga kapatid ko. Siyempre po kahit na sila ay ating pamilya, lalahanin natin sila kasi may pangangailangan din sila at sa Pilipinas ay sobrang mahal ang mga bilihin. So mag-share rin tayo sometimes ng kaunting blessing sa ating mga pamilya. Yeah, mga ka-adventure, maraming salamat sa inyo na sana nagustuhan nyo ang aking mga videos na kaunti lang nakuha ko sa aking kasal dahil nga wala naman akong cellphone sa oras ng aking mga ceremony sa grip at ganoon din po sa simbahan dahil nga po mag-focus tayo doon at ako'y kinakabahan din dahil nga po sa araw ng ating special day. Alam mo na, parang hindi mo alam kung ano gagawin mo. Siyempre, araw na yun ng kasal mo, parang naghahanda ka at ihahanda mo yung sarili mo para sa vows at mag-change wedding ring, So, yeah, nagawa ko naman pero sobrang kabog ng dibdib ko. Nanginginig yung mga katawan ko. Hindi ko alam kasi dami kasi ng mga kaibigan din namin na nag-attend at saka sa simbahan. So, hindi mo talaga ma-imagine ang nararamdaman mo kung minsan sa araw ng inyong kasal. Sana maka-relate kayo sa aking naramdaman sa ganun na ako'y naglalakad na sa altar. Hindi ko alam, mapangiti ako o ngingiti ako o sisimangot ako. Hindi ko alam kasi nakatutok na sa inyo yung camera na ngingiti ka kasi sabihin nila oras mo para sa inyong kasal. Kailangan masaya ka, malaki yung ngiti mo. Pero hindi ko maramdaman, kumakatog talaga yung dibdib ko Kasi nakikita ko yung flower, talagang umaalog siya. Ang ginawa ko, nagdasal na lang ako, nagabayan ako na matapos ko po yung sermon na lahat ay masabi ko yung aking vows. Yan, ito na yung
pag uwi na namin nung kinabukasan naman, lumabas na kami, pumunta na kami ng groceries. Ito yung sa paligid namin, yung mga kapitbahay namin. Ito lang siya, parang subdivision din sa Hong Kong, ay sa Pilipinas. Yan, mababa. Pero ito yung way na to, private na yan dito, para lang yan sa mga residente dito sa loob. Wala naman pumapasok kasi nga sa gate, mayroon kami dyan susi. So kung wala kang susi, hindi ka makapasok dito. Ayan, mga ka-adventure. Ayan ang trabaho ko dito ngayon. Palamunin pa lang ako. Kaya tumutulong din ako sa asawa ko pag linis ng garden. Ayun, maghakot ng mga dahon. Kasi nga po, kinukuha namin yung mga dahon para maging malinis po yung itong subdivision na aming tinitirhan. Ayan, tapos pupunta naman kami ng groceries at maglilinis din kami minsan sa simbahan kasi may mga bulaklak din doon na dapat diligan or tanggalin yung mga patay na mga dahon or mga flowers para tumubo naman ng panibago naman. Ayan, ito yung view dito sa main lugar, sa may Rodley. Kaya yun, ginawaan ko po yan dito ng videos kasi nga po wala naman ako idugtong doon sa wedding ko dahil nga po shorts video lang siya at yung mga kaibigan ko wala naman silang share sa akin na ibang videos. Kaya ayan, ito na lang po akong kinuha. Ayan mga guys, ayan, pag-uwi namin ka-adventure, hapon na, yan ang sinampay ko, madilim-dilim na, alas kasi nga 6 dito, or nasa alas 7 may siya. ulan, ayan mga ng sinampay 3 araw, sa labas, tapos mag-init na naman siya. Kailangan mo na. maglaba at magsampay Madilim sa na labas, dito. parang sa Pilipinas lang din, kasi nga Malamig po, na sa labas. kung Kukunin ko galing yung ka sa sinampay namin na paglabas parang sa may probinsya. May washing machine, sipit-sipit pa. pagkatapos sampay mo sa labas, ipitan mo siya. Ayan. Dahil malakas ang hangin. Yung wala At na isa puno, pa, walang ilaw. malamig dito kahit may Wala araw na yan. siyang Malamig. sunset ngayon. Kaya Palubog kailangan na. mo siya isampay at ipasok mo naman siya dito. Okay. At Ayan. may yung kasampayan sa Sibitahan, loob mga kasi sa ipit. heater naman siya. Ayan. Ayan See ya. po. Ngayon, nagutom kami no. Bumili ako dyan ng noodles na fresh. Ayan, niluto ko po siya sa... Lagyan ko siya ng gulay, konti, at saka nilagyan ko rin siya ng itlog. Na parang mami din siya, kumbaga. Kasi namimiss ko yung magigop ng sabaw. Kasi sa lamig nga naman, ito yung hapunan namin ng asawa ko. Ayan, kasi nga ako minsan ayaw niya rin kumain na marami. Kaya sabi ko mag-noodles na lang kami at makahigop naman ng konting sabaw. Nilagyan ko siya ng 2 itlog lang. Tapos mayroon naman kaming sausage na pina-air fry niya. Ayan. Kaya solved ang hapunan namin. Kaya happy lang. Masaya daw siya, masarap daw sabi niya. Kaya kumain din siya, pinapasanay ko siyang kumain ng pang Filipino food at saka Chinese food. Kaya balance lang, hindi ko rin siya pinapakain masyado na maalat na sa pagkain. Yung tama lang, yung pang Chinese na lasa para iwas tayo sa sakit. Okay.